Kasi mukhang wala pang flight hanggang ngayon. Yung pa problema. Mamaya siguro maghingi tayo ng update, di ba? Napakahirap niyan. Si gaya nung kahapon, si Marge ba nakauwi na ng Canada? Kasi dapat kahapon ng alas 4 ng flight niya, babalik, di ba? Alas 8 ba ng gabi? Wala pa atang flight eh. Oo. Hintay pa, hintay. Ayun. Oo. Sinasabi natin. Kaya dahil dyan, Jen, merong nanawagan na para makabalik ang mga Pilipino dyan, ceasefire muna. Tigil putukan. Tigil putukan? Tigil putukan muna. Kaino sila, sino ito nanawagan? Tsaka, sino ito? Pilipino ang nanawagan? May boses ba sila doon? May boses! May ceasefire eh. Sana pakinggan siya ni President Trump at saka ni Netanyahu. Sabi, ceasefire! Ba't kayo nagpuputukan? Kawawa yung mga Pilipino, ceasefire! Sino yan? Kilala mo ito? Sino yung malakas sa loob na yan? Eto, pakinggan natin. Ceasefire daw. Sige nga. Urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, at pilit na pagkasunduan yung mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Just the day before the attack, ang issue daw ay yung nuclear energy development program ng Iran, which by the way last year sinabi ng US government na obliterate na yung capacity na iyon. Biglang the day of, hours after the attack started, naging regime change, no? So pero kung ano man yung totoong at yung pagdadahilan ng mga issues, basta tigil putukan muna, i-secure yung kaligtasan ng dumadaming taong nanganganib, pati yung ating mga kababayang Pilipino, bumalik sa negosasyon. Ibalik yung rule ng international law. Ayan, iba? Bigyan nyo nga ako ng clip niyan. Padala. Ito nga, Isisan mo na. mayroon ng reply si Donald Trump. Sa panawagan ng Senador Risa Ontiveros? Sabi niya, thank you, Senador Ontiveros. Wow! From now on, we will stop attacking Iran. Dahil sa panawagan ng Senadora Risa? Pati yung Iran may statement, ha? The Iran will comply. Israel, ito, we will do that. ASAP. Yan ang mga dapat. Totoo yan? Payapa na ngayon sa Middle East. Kala ko sagot, who you? Hindi ba ano? Kaya ko naman pinapakat. Pakibigyan nyo lang ako ng copy at iti-text ko. Ipo-forward ko ito kay President Trump. Oo. Ipo-forward ko kay President Benjamin Netanyahu. At saka sino ba ang leader? Iran, kung sino man yung natira doon. Walang ngayon eh. Walang leader ata. Yung anak pumalit. Ay, yung anak ba? Yung, di ba sa Ayatollah? Nawala. So ano to, Ayatollah Junior o anong pangalan? Wala pang Khamenei. May ganun din ang apelido. Ayun. Ipapadala ko. At least meron tayong isang senador, ha? Yan ang sinabi ni na Trump, Jen, ha? Kaya lang, may tumutol na Pilipino. Grabe naman yan. Dapat sana, okay na, tapos na, di ba? Oo. Pinakinggan na si Senador Ontiveros, eh. May tumutol na Pilipino. Doon sa tigil putukan. Sabi nung mga ni Trump, teka muna, mas papakinggan namin ito, itong tumututol. Sino ba yung tumututol ng tigil? Pakinggan natin. Sige nga. May tumutol sa ceasefire panawagan, eh. Ano ba naman, Sige nga. It's not. We are not a party to any of this. Of course, we want the fighting to stop, but it's not the Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. So we have expressed support and for the countries that have come under attack. And we have made our feelings known that we hope that this crisis ends as quickly as possible, and we are asking, of course, for the continued assistance for for the safety of our people. But let me do it now, if it will help. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible.
Yun. Parang sinoplas si Senador TV. Ang Parang Pangulo naman, pa namin. Tama ako sa kabilang banda, Sige, sige. tama po ang Pangulo. Paliwanag mo, bakit? Bakit? Ba't mali si Senador Riz Ontiveros na manawagan tayo ng ceasefire? Kailangan pa ba ipaliwanag yun? Sobrang obvious naman ata yun. Kaya ako halimbawa, ang sagot ko na, who you? Di ba? Pero yun sana ang maganda kung magsisisfire, ano? Pero para ang isang, hindi sa minamalit natin hindi sa minamalit natin ng senador, pero sa labanang ito, aywan ko lamang po, hindi naman tayo kasangkot ano? Hindi tayo Yung involved sa involved sa awayang ito. Okay, may utang sila sa atin. Oo nga. Na pwede nilang tanawin. Okay, parang sa mas may otoridad ka. Oo. Pwede, mas Oo. nakatatanda ka. Yan. Yung pinakikinggan ka, pwede ka oy, psst! Oo. Parang aawat ka. Anong ginagawa? Bakit kayo nag-aaway? Oo. Pwede, di ba? Pero kung halimbawa, may nagbububugan na dalawang malalaking katawan, may sumingit na Isang babae na, hoy, huwag Bata. kayong mag-away. Ano kinakailangan natin ng maayos? Halika ka doon, baka mahablot ka ba? So, tama yung presidente dito. Tama. Ayaw ko lang, baka kasi magdamdam si Senadora Risa Ontiveros. Kailangan naman nating Opo. i-discuss ito dyan. Di ba? Pero tama po ang Pangulo. Tama po ang binanggit ng Pangulo. Sino tayo para manawagan ng ceasefire sa bagay nito? Pinakamabuti, sa kasuhin na lang natin, yung ating mga kababayan Yun. na huwag maipit doon sa gulo. Totoo. Pero para tayo manawagan po ng ceasefire, baka masipa tayo. Tama naman. Lumayo-layo ka. Ceasefire, ha? Oo. O sige nga, saluhin nyo ito isang missile. Nako po. At kaugnay niyan, may Sino mga... kaya nag-advise kay Senadora Risa Ontiveros? Sarili lang siguro niya. Ganon. Tanong ng tanong kasi yung mga reporter sa Senado siguro si Margabel. Sana ganito yung statement niya dyan sa awayan ng China, no? Yun kasi ang dapat talaga. Huwag mong papadala. Ceasefire muna sa World War. Yung palitan na maanghang na salita. Kasi Ito, pinag-aapoy nila. Pagka yan, napunta dun sa palitan na ng missile, bombahan na, at saka ka ngayon mananawagan ng ceasefire, di ba? Mahirap yun. Kaya nangangambag dyan ang mga negosyante. Itong Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yung PCCI. Hindi lang yan. Philippine Exporters Confederation Incorporated. Sinang ginoong Sergio Ortiz Luis yan. PhilExport. Yes. Sila ay nangangamba sa pwedeng maging epekto nitong gerang ito sa Alam mo supply ba, chain. may singit ko lang, Nelson, doon sa World War, sa pagitan ng Pilipinas at ng China, umaaray na yung grupo na ginoong Sergio Ortiz Luis, totoo. yung PhilExport. Dumagdag pa ngayon itong literal na gulo, talagang gera, diyan sa gitnang silangan, dobleng hambalos yan sa Philippine Export o PhilExport, Nelson. Yes. Talagang aaray ng gusto yan, hilahod talaga yung mga yan dyan Kaya nga. sa pangyayaring ito. Sigurado, mga negosyante. Ang apektado dito lahat no? Pagka ganyan po katindi ang krisis, kahit dito kahit mayayaman, kahit may mga malalaking negosyo, mararamdaman po nila ito. Tayong lahat, ang pinakakawawa ay nasa pinakaibaba. Tayong nadadaganan Pero balikan natin, Nelson, yung inilatag na programa ng Pangulo, una, doon sa petrolyo. Meron. Sa petrolyo, meron. May supply. Sa mga 60 days. Ayun, tiniyak na po yun sa gobyerno pala, iba pa yun sa private. Yes. OFW natin na 2.4, ano May naman plano ang plano? tayong repatriation, pagpapauwi. 1,400 na raw po yung nagpahayag ng pagpapauwi. Naghahanda na po tayo dahil sa hindi naman po pwedeng basta pumasok doon. Wala nang nakakalipad Kasi dati, meron tayong, sabi ko nabanggit ko rin ng umaga, military official, retired, General Ruy Simato. Ang laging pinadadala nung time na yun kapag ka merong ganyang kaguluhan. Yun, napakaraming iniligtas na OFW yun, galing sa gitnang silangan dati na iniwi sa atin. Tsaka hindi C-130 ginagamit. Yung commercial flights talaga nag-hire tayo. Hindi komportable sa C-130. Ayun. Apakalayo nun At saka yun, bago pa, Nakatayo ka doon. kung hindi ako nagkakamali, bago pa ata magkagulo, pinapupunta talaga doon para i-assess ang sitwasyon. Di ba? At saka marami C-130 bumabagsak Ayun na nga, kasi military plane yan Tapos ito, ang layo-layo. Imposible.
Ayun. Ngayon kaya, sino, dati kasi National Security, ano kaya, Anyo? Ang ipapadala doon? General, wala pa wala pa binabanggit. sinasabi, Oo, no? oo. Yun po. Kayo po ang aming tatanungin. Sangkot natin, Nelson, ha? Okay. Na-miss natin ito, eh. Meron tayong Vox Populi sa araw na ito. Original pong segmento ito ng ating palatuntunan, eh. Ginamit na ng ating mga kaibigan sa kabila, eh. sabi kasi, bihira nyo kasing gamitin. Aha. Oo, Kami na lang. napagalitan patuloy tayo. Ano, ha? Okay lang yan. Oo. Ay, pero ganun pa man, ito po, Vox Populi, na boses ng masa. Ang atin pong tanong ay ganito, kontento ba kayo sa aksyon ng ating gobyerno para sa mga OFWs na apektado ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East? Ulitin ko po, ha, yan, pakalimi-limi po ninyo. Kontento po ba kayo sa aksyon ng ating gobyerno para sa mga OFWs na apektado ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East? Kung ang sagot nyo po, opo, by kontento po ako dyan. Tama po yun, letter A. Kung ang sagot nyo naman ay B, parang hindi po ako kontento, nakukulangan ako. Mukhang wala pang direktang opisyal ng bayan na nananagot para sa kanilang kapakanan. Parang yung magiging siya yung in charge, no? Oo. Ano ba yung dating posisyon ni Roy Tomato? Parang pakis-check nyo nga, para meron sa Middle East, ganun no? O crisis, etc. Kaya lagi siyang naipadadala nung time na yon, nung administrasyon na yon. Ano ha? O sagot niya pa, hindi po ako kontento,